Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Alas 5 na po ayon sa Philippine Standard Time. And gising na po tayong lahat ngayong Martes ng umaga at magluto na po tayo ng almusal, no? Para po yan sa ating mga anak at ganun din sa ating mga asawa na papasok sa kanilang mga trabaho. Siyempre nga naman para ganado silang papasok sa kanilang trabaho, dapat ay busog ang kanilang tiyanin. Siyempre dapat busog din pong lahat ang ating isipan ngayong umagang ito, no? At para nga naman pumabusog ang ating kaalaman this morning, atin pong aalamin ang lagay ng ating panahon sa tulong po yan ng ating programa. Live mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV. Nangunguna po sa paghatid ng ulat panahon, araw-araw po yan mula Lunes hanggang Linggo. Ako po ang inyong weatherman, Harry Bayona, makakasama nyo ngayong araw ng Martes, April 29, 2014, at live din po tayo via online streaming at www.ttv.ph. And before we start with our weather updates, alamin muna natin ang mga iba pang mga balita. At noong araw nga po ng Linggo, April 27, opisyal nang isinagawa sa Vatican City ang canonization nila Pope John the 23rd at Pope John Paul II at ngayon nga'y ganap na silang mga santo. Makasaysayan pong kaganapang ito, no, dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng mga papa na binasbasan at naging santo. Si Pope John the 23rd ay naglingkod bilang papa simula 1958 hanggang 1963, habang si Pope John Paul II naman ay nanilbihan simula 1978 hanggang taong 2005. At sa punto pong ito, punta na po natin ang lagay ng ating panahon. Meron nga po tayong binabantayang tropical storm, no, sa labas ng ating area of responsibility. So mahalagang malaman kung ito nga ba'y tuluyang papasok sa ating par o ito nga ba'y hindi naman makakaapekto sa atin. Alamin po natin yan sa tulong ni Pag-asa Weather Forecaster Jory Lois. Good morning, Mr. Lois. Magandang umaga, Harry. Magandang umaga, Pilipinas. Alright, Mr. Lois, nabanggit ko nga po itong tropical storm na ating binabantayan, no, na may pangalan po na Tapa. Sa ngayon po, nasa may Pacific region ito, so mahalagang malaman yung pagkilos na tatahakin ito in the next few days or in the next few hours. Ito nga po ba'y tuluyang kikilos o palapit sa Philippine Area of Responsibility? Ito ba'y hindi naman makakaapekto sa atin? Yes, kahapon nga, no, nakita natin yung pagdaan itong extratropical cyclone, kung makikita natin. So medyo nakalayo na siya. And between o ang kasunod nito ay nagkaroon ng isang high pressure area. So ina-expect natin na itong bagyo na to ay maaring huminto panandali. Pero nakikita natin may panibago na namang mabubong isang extratropical cyclone at inaasahang dadaan pa rin ito dito sa areas na to. So ang magiging takbo nitong bagyo ngayon ay halos pa northward pa rin. Susunod siya uli dito sa mabubuong extratropical storm. And then, pag ito ay tuluyan na talagang nakataas, itong bagyo na ito ay tuluyan ng nakataas dito sa may area na to, na kung saan papasok na siya sa malamig na tubig dagat, and at the same time, areas din ito ng matataas na vertical wind shear. So, ina-expect natin na maaaring humina na to at tuluyan ng mamatay sa lugar na to. Alright. So, hindi pa naman talaga natin nakikita na maaaring pumasok pa ito ng PAR or makaapekto sa atin. Alright mga kabayan, inaasahan po natin na hindi naman ito makakaapekto sa ating par. No? Yan nga pong si Tropical Storm Tapa, patuloy nga po sa kanyang northward direction. At ayon nga po kay Mr. Lois, inaasahan naman po natin na hindi naman ito makakaapekto sa ating air responsibility, lalo pa na may namumuuna naman tayo na isang extra tropical cyclone na makatutulong para nga naman hindi ito direktang makaapekto sa atin. At puntahan naman po natin ngayon yung lagay ng ating panahon. Mr. Lois, kahapon nga po, no, napakainit nga po ng ating panahon na naranasan. So sa puntong ito, atin naman pong alamin yung highest temperature na ating naitala dito po yan sa buong bansa. And at the same time, dito po yan sa Metro and Mega Manila. Yes, kung mapapansin natin yung temperatura natin, halos bumaba sa lahat po ng areas na minomonitor natin. Itong Cabanatuan, 36.8, itong Tugigaraw, 36.5. So kahapon nasa 38 yung dalawa na yan, and at the same time itong Science Garden ay nasa 35 pa rin, Sanglis 34.5, yung NAIA at saka yung Port Area nasa 34 din. So ibig sabihin lahat ng minomonitor nating station bumaba po yung temperatura
At ang dahilan po nito, nagkaroon po tayo ng cloudiness halos dito sa buong Luzon kahapon. So kaya hindi tumaas yung temperature. At sa ngayon nga, tinitingnan din namin kung mauulit-uli yung nangyari kahapon. Alright. At pag napag-uusapan po yung mainit na panahon, no, pag-usapan po natin yun sa Tuguegarao City, Mr. Lois. No? Kasi lagi na lang po yan, no, tuwing panahon ng tag-init, lagi po tayong nakakapagtala ng mga matataas na temperatura dyan. And in fact, ang pinakamataas po nating nai-record dyan, 42.2 degrees Celsius po yan. No? At bakit nga po ba ganito ang ating panahon dyan po sa Tuguegarao City? Bakit lagi po tayo dyan nakapagtatala ng pinakamataas na temperatura tuwing panahon ng tag-init? Sa Tuguegarao kasi napapalibutan ito ng tinatawag na mga bundok. Ang Tuguegarao ay nasa mas mababang kalagayan, tapos paligid pa siya ng puro bundok. So halos walang nakakapasok na hangin o hindi gumagalaw yung hangin sa ibabaw po ng Tuguegarao City. And at the same time, pag uminit po o nainitan itong mga nakapaligid na bundok sa kanya, ang tendency po nito, pag nagre-release po ng init, nakukuha rin po ito ng Tuguegarao City. So, kaya nakakakuha ng ganun kataas na temperatura itong lugar na to. Alright, mga kabayan, nalaman na po natin ngayon kung bakit nga ba mainit palagi yung panahon na ating nararanasan dyan po yan sa Tuguegarao City, lalong-lalo na kapag hot and dry season. At Mr. Lois, no, ito naman po, punta naman po natin yung susunod nating usapan. No? Ano nga po ba yung magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes? Okay, para ngayon araw na to, inaasahan pa rin natin na maaaring maulit yung mga pag-ulan dito sa Metro Manila sa hapon or gabi. Pero the rest of the country, magiging maganda pa rin ang lagay ng panahon. Yun nga lang, talagang nagkakaroon ng mga isolated rain showers and thunderstorms sa ibang bahagi. Kasama na dyan yung Metro Manila nga kagabi at nagkaroon ng mga pag-ulan dito. At sa nakikita po namin, maaaring maulit pa ulit ito mamayang hapon or mamayang gabi. Alright, Mr. Lois, bilang panghuli na lamang po, no, linawin lang po natin, nabanggit niyo po kasing isolated rain showers or thunderstorms. Kasi nga po kumakalat ito sa social media. Yung mga tao nagtataka kung tag-ulan na nga ba. Linawin lang po natin na itong mga pag-ulan na ating nararanasan na recently dito po sa Metro Manila ay hindi po dahilan ng pagpasok natin sa panahon ng tag-ulan, kundi isolated rain showers or thunderstorms lamang po. Tama po ba ang aking nabanggit, Mr. Lois? Tama ka, Harry. Actually, hindi naman naging consistent yung mga isolated rain showers at thunderstorm dito sa Metro Manila. Halos kagabi lang talaga nakaranas dito sa Quezon City at sa iba pang parte ng Metro Manila. Normal lamang po ito, even though sinasabi natin na hot dry season pa rin sa ngayon. At yun na nga, ang lagi natin sinasabi, pagpasok ng May, mas marami pang araw ang mararanasan natin na magkakaroon ng mga thunderstorms during afternoon and evening. Alright, maraming salamat po sa inyong ibinahaging kaalaman, Mr. Lois. At mga kabayan, natin nga pong nakapanayam ngayong umaga si Pag-asa Weather Forecaster Jory Lois. Ngayon naman silipin natin anong oras nga ba sisikat si Haring Araw for today. Ang ating sunrise ay 5:34, ang ating sunset naman ay 6:12. Ang ating moonrise ay 5:24, ang ating moonset ay 5:22 at may illumination po yan na 0%. At alam niyo po ba na ang new moon ay makikita natin ngayong araw na ito, April 29. At kasabay po niya ng annular solar eclipse ay atin din pong makikita ngayon. Kaya nga lamang po, no, itong annular solar eclipse of the sun ay mangyayari ngayong araw nga po, pero hindi po ito natin makikita dito sa Pilipinas. At magsisimula nga po ito sa ganap na 11:52 AM at ayon po yan sa Philippine Standard Time. At makikita po ito sa French Southern and Antarctic Islands, Wilkesland at ganun din sa Australia. Para naman po sa ating tidal predictions, along Manila Bay natin sa atin ng Namria, ang ating high tide ay 9:54, may taas po na 0.95 meter, habang ang ating low tide ay 3:15 at may taas po na 0.30 meter. Marami pa tayong dapat alamin sa pagbabalik ng Panahon TV.